Isang fortune teller ang napahiya or sinupalpal ng isang host sa radio station patungkol sa mga maling inilabas nito patungkol sa Katden. Abay, narito ang mainit na talakayan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, before anything else, katulad ng lagi nating ginagawa, no, lagi ko po kayong pasasalamatan for always keep watching, supporting, and always trusting this channel. Maraming salamat po sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay. Naging maingay nga no sa social media at ngayon ay nagse-circulate na sa lahat ng mga platform ang ilan sa mga readings nitong si Mr. Jay Costura, kung saan ay nagbigay po siya ng kanyang readings sa Katniel. Sabi niya, he will try to do everything to bounce back. Maging together sila ni Kat. I can feel it na mahal pa rin niya si Kat. Sabi ni Jay Costura na sinakyan po ng ilang mga Katniel fans. Pero ang hindi po nagustuhan pa ng mga Kat din, sabi niya na parang magiging off ang tambalan nila. Ang energy nila ay magkasalungat po. Hindi talaga magtatagal. So ganito po katindi ang mga inilabas na statement ni Jay Costura at naipaliwanag ko na po sa inyo kung bakit ganito yung readings at ganito yung inilabas niya. Kasi ulitin ko lang no, sa kasagsagan po ng breakups ng Katniel ay naglabas po ito ng kanyang vlog sa kanyang channel sa YouTube at sinasabi niya po dito na magkakabalikan daw ang Katniel. So dahil po dito ay hindi po nangyari yun. No, mag-iisang taon na po silang maghihiwalay this coming November matapos po nila na i-post yung kanilang breakup post. Dahil dito nakarating ito sa isang radio station, lagi ko po itong pinanonood. And ang talagang topic nila it's about Katden. Very positive lang sila sa mga Katden. So isa sa mga host si Mr. Ray Pumaloy. So panoorin natin kasi to. Merong hula. Ayun nga, sige pag-usapan natin. May hula na hindi sila magtatagal. Naniniwala ka ba sa hula? Yung totoo. Ayoko munang magnega sa mga ganyan-ganyan sa Katden. Gusto ko munang mabuhay dun sa kilig. Gusto ko mabuhay dun sa ilusyon na magtatagal sila kasi ngayon lang ulit sila nagsabi. Tapos may hula ka agad na ganun. Uy, pabayaan nyo munang magkaroon ng maraming project itong dalawang to. Hayaan nyo muna silang magkaroon ng talagang malalim na relasyon. Ako yun ako naniniwala. Mariin na sinupalpal nga ni Mr. Ray Pumaloy ang ilan sa mga statement ni Jay Costura. Ang pinaka bottom line lang ng lahat ng ito, dapat bago talaga ilabas yan, pinifilter yan dapat hindi agad-agad. Kasi parang hindi siya magandang pangitain, lalo na't ngayon may movie po no na pinopromote ang Katniel. So dahil dito, ang dami po talagang mga nambabash ngayon, mas lalo po talaga nadagdagan yung mga bashers ng Katden. May mga nagsasabi pa ano daw pa ang mararamdaman ng mga Katden fans once na hindi naman sila nagkatuluyan, mga ganong statement. So dapat po kasi bago po talaga sila magbitaw or magpalabas ng ganito mga vlogs, is hingian po nila yung permiso ng mga taong nire-read nila, 'di ba? Kasi may mga personalidad na ayaw nila ng ganito eh. So dahil dito naging malaking effect po yan sa lahat ng mga fans. And naging malaking pinanghawakan po ito ng mga bashers ng Katden. Pero syempre hindi yan pinalagpas ni Mr. Ray Pumaloy. Sinabi nila na hindi pa man inilalabas yung movie, hinahadlangan na daw nitong si Jay Costura. At pinagdiinan po nila dun po sa kanilang vlog na yon, panoorin nyo po, na hindi po sila, never po silang naniwala sa mga ganitong klase ng acts. No, hindi raw po sila naniniwala sa mga fortune teller at never po silang nagpa-read sa mga ganito kasi hindi mo naman talaga pwedeng paniwalaan ang sinasabi ng tao lang, 'di ba? At never po siya sinasabi niya na parang mas nakilala daw siya nung sinabi niya yung tungkol sa COVID dahil siya daw yung nakahula noon, no? Siya daw ang parang nakakita noon at yun po ay kumalat at nagkatotoo. Doon po siya nakilala. Pero sabi naman ng ilang mga netizen na maaaring ito si Mr. Jay Costura may mga nababasa na po yung mga balita bago pa po siya maglabas ng ganong klase ng news. So I myself also hindi po ako naniniwala sa mga ganong klase ng mga sinasabi no sa diyan po sa mga hula-hula na yan. So buti na lang merong isang Ray Pumaloy na kaya pong magsalita against sa mga ganitong klase ng acts. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.
And now, let's go to your comments. Ayan, ito naman yung mga reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin natin si Ma'am Cora Weaver. Sabi niya, Miss Dareds, I am always watching your vlogs here in Vallejo, CA. Hindi makakaumay ang mga contents sa mga vlogs mo, especially those which concern Katden Tandem. Thank you so much, Ma'am Shi. And also, sabi ng isa pang viewer natin, Miss Dareds, nakita ng kapatid ko kanina si Alden sa Ayala, Makati. Sa Rapol Hotel Suite. Galing yata sa gym si Alden kasama yung driver bodyguard niya ang kasama. Sabi pa nga ng utol ko, yaman talaga pala ni Alden, 50 million lang naman daw yung bawat room doon sa hotel na yan. Sabi ko, mayaman naman talaga si Alden. Magaling sa business, investors at matalino pa. At sabi din ng utol ko, ang bait ni Alden sa personal. Sayang kasi hindi niya na-picturean. May binabantayan kasi siya. Na-starstruck din siya sa gandang lalaki ni Alden. Actually, kung nilapitan niyo po si Alden sa mga oras na yon, hindi kayo mabibigo. Papansinin talaga niya kayo kasi sobra po yung sobra po yung pagbibigay niya ng atensyon sa lahat ng mga supporters niya, sa mga fans niya. Wala po tayong nabalitaan na parang inisnab niya. Ganon po sila magpahalaga sa mga taong sumusuporta sa kanila, lalo-lalo na yung mga fan. And totoo po yun, ganon po talaga kayaman si Alden. Biruin po ninyo sa mga endorsement pa lang, 'di ba? Lalo pa yung mga malalaking projects. And also sabi ng Katden, kay RB po na CP yung wallpaper na Alden picture, RB Glam ni Alden. Yun, sana ipaliwanag ko po sa inyo na hindi po yun kay Miss Catherine Bernardo yung phone, sa Glam team niya po yun. Sabi po ni Jeline Feliciano, ayan, nag-subscribe na ako Miss Dareds kasi TV lang talaga kita pinapanood ngayon sa cellphone na para makapag-comment ako sa iyo. Ayun, congratulations Ma'am si Jeline Feliciano. Siguro po pinapanood nyo, baka sa niya to pinapanood sa mga yung parang pwede kang kumonek sa YouTube using your television. Sabi ni Mr. Renato Husayan, pogi mo talaga Pops Alden, believe na ako sa'yo. Hindi rin basta-basta mga girls na nalilink sa'yo, mga beauty queen, Catriona, Ravia Mateo, Arvoni, pero wala iba din ang beauty ng isang Catherine Bernardo. Kahit beauty queen pa, kung walang spark, wala talaga sa iba. Queen, nagka-spark box office queen, tinamaan sorry beauty queen, hanap na lang kayo ng ibang Richard. Actually, lahat po ng mga nakakasama ni Mr. Alden Richards sa mga beauty queens, lagi pong idinidikit sa pangalan niya. Pero syempre, tinatanggi naman ni Alden agad-agad kasi ayaw niya talaga na parang lagi po siyang nabubunot sa mga ganong klase ng issue. And what is good thing about Alden is hindi niya para i-sugarcoat, para po itago talagang sinasagot niya talaga yan ng tahasan. Wala po siyang reservation. Ang kailangan niya is nilalabas niya talaga yung totoo para hindi na rin mag-isip yung mga basher. And of course, sabi ni Ma'am Shiberji, hi Ma'am Dars, thanks again for update. Oo nga Ma'am Dars, pinanood ko yung signing contract ni Miss Catherine. Umiiyak din ako ng sobra kay Miss Catherine. Dahil ramdam mo talaga yung sakit na nararamdaman niya. Grabe ang iyak ko rin. Hindi mo akalain na sinaktan ni Daniel ang nang gusto. Alam Ma'am Dars, minanood ko serye nila YouTube, ang Too Good to Be True, yung mga story nilang dalawa ng katotohanan nga. At saka nandun rin pala yung isang babae ni Daniel. Payat na mga muka ni Miss Catherine doon sa Too Good to Be True. Actually, mga dati niyang interview, kasama niya yung kasagsagan po ng Too Good to Be True. Sobrang payat niya po talaga doon. So anyways, thank you so much sa inyong komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!